May mga mayayabang talaga na kamag-anak na akala mo kung sino. Mamaliitin ka sa buhay na dapat ay sila pa nga ang sumusuporta sa'yo. Ikaw, may ganito ka bang klase ng kamag-anak? Kung ganon mga kahuanatels ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Mabigat ang bawat takbang ni Aling Aurea palapit sa kanilang maliit na altar. Ang bahay nila ni Mang Rolly, bagamat malinis, ay kakikitaan ng labis na kahirapan. Tagpi-tagpi ang dingding na kahoy at lumalangit-ngit ang sahig sa bawat galaw. Ngunit hindi ang kahirapan ang pangunahing tinik sa kanilang dibdib, kundi ang katahimikan. Ang nakakabinging katahimikan ng isang tahanang walang iyak o tawa ng isang sanggol. Ilang taon na silang lumuluhod, nagmamakaawa sa langit na biyayaan sila kahit isang supling lamang. Si Mang Rolly sa kabila ng pagod, sa maghapong pagkakarpintero sa ilalim ng tirik na araw, laging umuuwi na may dalang pag-asa na baka sa araw na yon ay may magandang balita ang kanyang asawa. Ngunit gabi-gabi, ang sasalubong sa kanya ay ang mapupungay at malulungkot na mata ni Aurea. Ang masakit pa rito, ang kanilang sitwasyon ay nagsisilbing mitya ng pangungutya mula sa sarili nilang kadugo. Ang mga pinsan ni Rolly na sina Esmeralda at Roberto, na pawang nakapag-asawa ng mayaman ay may matatagumpay na negosyo, ay hindi pinapalampas ang pagkakataong ipamukha sa kanila ang kanilang kakulangan. Sa tuwing may maliliit na salo-salo ang angkan, tila sadyang pinapapunta sina Rolly at Aurea upang gawing tampulan ng tukso. Rolly, minsan ay malakas na sabi ni Esmeralda habang nagpapaypay ng kanyang mamahaling abaniko. Wala pa rin ba? Baka naman kasi hindi talaga kayo karapat-dapat na bigyan ng anak. Tingnan mo nga yung buhay nyo. Hindi nyo nga may ahon ng sarili nyo. Magdadagdag pa kayo ng pasanin. Hayaan mo na sila, Esmeralda. Segunda naman ni Roberto habang nilalaro ang susi ng kanyang bagong sasakyan. Baka nga swerte na rin yan. Isipin mo, kung magkakaanak sila, saan nila kukunin ang panggatas? Baka sa atin pa mangutang. Durog na durog ang puso ni Aurea sa mga salitang yon. Yuyuko na lamang si Rolly, pipikit matang tatanggapin ang panguuyam dahil alam niyang wala siyang laban sa yaman at impluwensya ng mga pinsan. Ang tanging sagot nila ay ang tahimik na pagluha pagsapit ng gabi. Isang gabi habang bumubuhos ang malakas na ulan at kumukulog, nagising si Aurea sa isang tunog na matagal na niyang pinapangarap na marinig. Isang iyak, mahina sa simula, ngunit lumalakas, nakikipagkompetensya sa ingay ng ulan. Rolly, Rolly, gumising ka! Yugyug niya sa asawa. May sanggol na umiiyak. Dali-dali silang bumabangon at binuksan ang pinto. Sa munting silong ng kanilang barong-barong, sa ibabaw ng basang sako, may isang sanggol na lalaki na nanginginig sa ginaw. Putik-putik ang damit nito, ngunit maamo ang muka. Agad itong binuhat ni Aurea. Dama ang init ng maliit na katawan laban sa kanyang dibdib. Napatingin si Rolly sa langit na nooy madilim at maulan. Salamat, salamat po Panginoon. Bulong niya, tumutulo ang luha kasabay ng ulan. Nang linisan nila ang bata, napansin nila ang isang kakaibang kwintas na suot nito. Gawa ito sa purong ginto na may palawit sa kakaibang simbolo na tila isang agila. Itinago nila ito bilang tanging alaala ng pinagmulan ng bata. Pinangalanan nila itong Makoy. Lumipas ang 10 taon, walang dumating na naghahanap, walang pulis na kumatok. Si Makoy ay lumaking malusog, matalino at higit sa lahat, mabait na bata. Siya ang naging liwanag sa madilim na buhay ni Rolly at Aurea. Sa kabila ng kahirapan, napuno ng tawanan at pagmamahalan ang kanilang tahanan.
Ngunit ang realidad ng kahirapan ay parang anino na laging nakasunod. Habang lumalaki si McCoy, lumalaki rin ang pangailangan. Pilit tinataguyod ni Rolly ang pamilya sa pamamagitan ng pagkakarpintero. Ngunit sadyang kapos ang kita. Dumating ang panahon ng kailangan ng magdesisyon para sa kolehiyo ni McCoy. Isang gabi, naabutan ni McCoy ang kanyang ama na nakatulala sa labas. Hawak ang isang maliit na kahon. Naglalaman ng kanilang kakarampot na ipon. "Tay, bakit po?" tanong ni McCoy. Dama ang bigat sa dibdib ng ama. Humarap si Rolly. Baka sa muka ang matinding hapis. "Anak, McCoy, patawarin mo ako." Nangingig na boses nito. "Gusto kong makatapos ka. Gusto kong maging doktor ka o abogado, gaya ng pangarap mo. Pero hindi ko kaya, anak. Kulang na kulang ang kinikita ko. Kahit magdoble kayod pa ako. Patawarin mo ang tatay kung hanggang dito lang ang kaya ko." Tumulo ang luha ni McCoy, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa sa kanyang ama na halos magkandara pa na sa pagtatrabaho para sa kanila ni Nanay Aureliana. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Tay, ano ka ba? Ayos lang po yun." Pinilit ni McCoy na maging matatag ang boses. "Naiintindihan ko po. Huwag na po kayo mamroblema. Tutulungan na lang po kita sa pagkakarpintero. Marami na rin naman po ako natutunan sa inyo eh. Masaya na po ako basta magkakasama po tayo." Iyon ang naging simula ng paghinto ni McCoy sa kanyang pag-aaral at pagsama sa ama sa mga gawaing construction. Mabigat man sa loob niya at ng mag-asawa, tinanggap nila ang tulong ng anak. Isang araw dumating ang isang imbitasyon, isang engrandeng family reunion ng angkan ni Rolly na gaganapin sa isang mamahaling resort. "Kailangan ba nating pumunta, Rolly?" Nag-aalalang tanong ni Aurea habang tinitingnan ang kupas nilang mga damit. "Alam mo naman ang mga pinsan mo. Gagawin na naman tayong katatawanan." "Kailangan, Aurea. Minsan lang to. At isa pa, gusto kong ipakilala si McCoy sa buong angkan bilang anak natin." Desididong sagot ni Rolly. Sa araw ng reunion, suot nila ang kanilang pinakamagandang ngunit luma at pinaglipasan na ng panahong mga damit. Pagpasok pa lamang nila sa venue, agad na silang naging sentro ng tinginan. Ang mga kamag-anak nila ay nakasuot ng mga damit na nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ni Rolly sa loob ng isang taon. Hindi pa sila nakakaupo nang magsimula ang pambubuska. Si Esmeralda na ngayon ay puno ng alahas sa leeg at braso ang nanguna. "Aba, narito na pala ang ating dakilang karpintero." Malakas na bati nito na may halong sarkasmo. Nagtawanan ang ibang naroon. "At kasama, ang anak nyo? Ano nga ulit ang pangalan niyan? McCoy ba?" Tumangulang si Rolly. Pilit nang umingiti. Opo, pinsan. Siya si McCoy." Lumapit si Roberto. Tiningnan si McCoy mula ulo hanggang paa na tila nandidiri sa suot nitong simpleng polo shirt. "Nabalitaan ko, Rolly. Hindi mo na raw pinag-aaral ang batang to? Sayang naman. Akala ko ba matalino? Ngayon, karpintero na rin ang bagsak. Mana sa ama-amahan." Nakuyom ni McCoy ang kanyang mga palad. Ramdam niya ang init sa kanyang mukha dahil sa kahihiyan. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga magulang niya. "Marangal na trabaho po ang pagkakarpintero, tito." Mahinahon ngunit mariing sagot ni McCoy. "Marangal?" Tumawa ng nakakaloko si Esmeralda. "Anong marangal sa pagiging marumi at pawisan araw-araw para sa barya-baryang kita? Kaya hindi kayo umaasenso eh. Alam nyo, sa tingin ko, malas ang dala ng batang yan sa inyo. Simula nang ampunin nyo yan, lalo kayong naghirap." "Sumusobra ka na, Esmeralda." Hindi na nakapagpigil si Aurea. Tumayo ito, nanginginig sa galit at sakit.
Huwag niyo namang hamakin ang anak namin at ang pamumuhay namin. Wala kaming tinatapakang tao. Si Makoy ay biyaya sa amin ng Diyos. Biyaya? Baka naman sumpa. Hirit pa ng isang kamag-anak na nakikiayon sa mayayaman. Tingnan niyo nga kayo. Kayo ang pinakakawawa sa angkang ito. Nagtawa na ng lahat. Pakiramdam ni Makoy ay gusto na niyang lamunin siya ng lupa. Nakita niya ang luhang tumutulo sa luha ng kanyang ina at ang panginginig ng balikat ng kanyang ama. Gusto niyang lumaban, pero alam niyang lalo lang mapapahiya ang kanyang mga magulang. Sa gitna ng tawanan at pangalipusta, biglang bumukas ang malaking pinto ng function hall. Pumasok ang 4 at malalaking lalaki na nakasuot ng barong at may mga earpiece, mga bodyguards. Sa likod nila, pumasok ang isang lalaking may edad na, ngunit matikas ang tindig. Suot nito ang isang mamahaling suit na halatang gawa ng tanyag na designer. Ang otoridad sa kanyang presensya ay agad na nagpatigil sa tawanan ng lahat. Napatahimik ang buong paligid, maging sina Esmeralda at Roberto ay napaatras. Nagtataka kung sino ang bilyonaryong bisita na tila naligaw sa kanilang reunion. Nagpakilala ang lalaki sa malalim at seryosong boses. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako, si Don Alfonso de Guzman. Pasensya na sa panggugulo sa inyong kasiyahan. Nagbulungan ng mga tao. Ang pamilya de Guzman ay kilala sa buong bansa bilang may-ari ng malalaking shipping lines at real estate empire. Hindi sila basta-basta bilyonaryo. Sila ay makapangyarihan. Naparito ako dahil may hinahanap akong tao. Pagpapatuloy ni Don Alfonso, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa bawat muka sa silid hanggang sa tumigil ito sa direksyon ni Rolly, Aurea at Makoy. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang niya ay tila dumadagundong sa katahimikan ng bulwagan. Tumigil siya sa tapat ni Makoy. Titig na titig siya sa binata. Anong kailangan nyo sa ampo nila, Mr. de Guzman? Nanginginig na tanong ni Esmeralda. Pilit na nagpapakitang gilas. Wala pong kwenta yan. Karpintero lang. Hindi siya pinansin ni Don Alfonso. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawi ang kwelyo ng polo shirt ni Makoy. Namilog ang mga mata ng matanda nang makita ang kwintas na suot ni Makoy. Ang gintong kwintas na may palawit na agila. Diyos ko, bulong ni Don Alfonso. Nanginginig ang luha. Anak ko. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Napaupo si Aurea sa gulat. Si Rolly ay hindi makapaniwala. Si Makoy ay nalilitong nakatingin sa matandang lalaki sa kanyang harapan. Anak ko, ikaw nga. Garalgal na sabi ni Don Alfonso. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, iyakap niya ang kanyang nawawalang anak. Dinala ni Don Alfonso sina Makoy, Rolly at Aurea sa kanyang mansyon pagkatapos ng reunion. Doon sa gitna ng karangyaan na hindi pa nila nakita sa tanang buhay nila, ipinaliwanag niya ang lahat. 20 taon na ang nakakalipas. Nagkaroon ng matinding banta sa buhay ni Don Alfonso at ng kanyang pamilya mula sa isang malaking sindikato na nakalaban niya sa negosyo. Noong gabing isinilang si Makoy, nagkaroon ng matinding pag-atake. Sa desperasyon na mailigtas ang sanggol, inutusan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na itakas ito at iwan sa isang lugar na hindi aakalain ng mga kaaway sa isang mahirap na komunidad. Ang tanging palatandaan ay ang kwintas na ipinasadya niya para sa anak, nakapareho ng kanyang suot. Pumanaw ang kanyang tauhan sa engkwentro matapos maiwan ng bata, kaya nawalan siya ng koneksyon kung saan ito dinala. Taon-taon niya itong hinahanap hanggang sa may nakapagsabi sa kanya na may isang binatilyo sa lugar ni Rolly na suot ang kwintas. Patawarin niyo ako.
Umiiyak na sabi ni Don Alfonso kina Rolly at Aurea. Dahil sa akin, namuhay sa hirap ang anak ko. Pero labis ako nagpapasalamat sa inyo. Pinalaki niyo siyang mabuti. Pinalaki niyo siyang may respeto at marangal. Kahit na puro pang-aapi ang natatanggap niyo. Bilang pasalamat, binigyan ni Don Alfonso sina Rolly at Aurea ng halagang hindi nila mauubos sa kanilang tanang buhay. Ipinagpatayo niya sila ng isang malaking bahay sa lupaing gusto nila at binigyan ng kapital para magtayo ng isang malaking hardware at construction supply business bilang pagkilala sa galing ni Rolly bilang karpintero. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay kung saan titira si Makoy. Humarap si Makoy kay Don Alfonso. Gusto ko pong makilala kayo bilang tunay kong ama at nagpapasalamat po ako sa lahat pero lumingon siya kina Rolly at Aurea na tahimik na umiiyak sa isang tabi. Sila po ang nagpalaki sa akin. Sila po ang nagmahal sa akin noong mga panahong wala po akong sino man. Sila ang mga magulang ko sa puso at isip ko. Hindi ko po kayang iwan sila. Niyakap ni Makoy sila Rolly at Aurea. Nay, Tay, dito lang po ako sa inyo. Hindi po tayo maghihiwalay. Tumango si Don Alfonso. May lungkot man ay naiintindihan niya. Naiintindihan ko anak at masaya ako na sila ang tumayong magulang mo. Napakabuti nilang tao. Sa mga sumunod na buwan, nagbago ang takbo ng mundo para sa mag-anak. Sina Rolly at Aurea ang may-ari ng pinakamalaking hardware sa kanilang probinsya. Nakapag-aral na ulit si Makoy sa tulong ng kanyang biological father. Ngunit umuwi pa rin siya kina Rolly at Aurea tuwing katapusan ng linggo. Ang mga kamag-anak naman nila, lalo na sina Esmeralda at Roberto, ay halos hindi na makatingin sa kanila. Ang dating pangungutya ay napalitan ng takot at hiya. Nabalitaan nilang nalugi ang negosyo ni Esmeralda dahil sa pandaraya at ang sasakyan ni Roberto ay nahatak dahil sa hindi pagbabayad. Sa tuwing may reunion, tahimik na lang sila sa isang sulok. Wala na silang lakas ng loob na manginsulto, lalo na't alam nilang ang ampon na karpintero na nilait nila noon ay anak ng isang pinakamayamang tao sa Pilipinas. At ang mga magulang na hinamak nila ay mas mayaman na sa ngayon kaysa sa kanila. Natutunan nila ang isang mapait na aral. Huwag na huwag mong mamaliitin ang iyong kapwa dahil hindi mo alam kung anong sikreto at kapalaran ang nakatago sa likod ng kanilang simpleng pamumuhay. Ang gulong ng palad ay umiikot at ang nasa ibaba ay pwedeng tumaas sa isang iglap. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.